umagang ito na matatagpuan natin sa Corinthians chapter 5, verse 21. Sabi po dito, He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Amen. Hallelujah. And today, we will continue to remember what Jesus did on the cross. Yes, Lord God, hallelujah. We will continue to remember your goodness, O God. We will continue to remember your love for us, Panginoon. We will continue to remember your sacrifice for us, Lord. We will always remember, Panginoon, what you did on the cross. We will continue to worship you, Panginoon, Lord God. Help us, Panginoon, Lord God, na sa lamang kami mag-focus sa umaga nito na magbigay namin, Panginoon, yung pinaka-the best na papurit pa sa salamat, Lord God, sa umaga nito dahil you deserve it, Lord. You deserve the highest praise, O God. You deserve all the glory, O God. You deserve the highest praise, Lord. May you always lead us, Panginoon, Lord, to the cross. May we always remember your goodness, O God. May we always remember your sacrifices for us. May we always remember everything that you have done, Panginoon, Lord, in our lives, Lord. Oh, God, we give you praise. Oh, we give you praise, God.
Will you always lead us to the cross, Lord? Where your love poured out for us, Panginoon, Lord God. Hallelujah. We will continue to worship you, O God. We will continue to worship you, O God. We will continue to praise your name, O God. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Pinagpala po bang bawat isa? Pwede bang palakpakan muli natin ng Panginoon kung pinagpala tayo. And this is gonna be
you decided no, na i-celebrate yung last Sunday ng April with God. Kaya salamat sa buhay ng bawat isa. And now, formal ko na binawelcome ang presensya ng bawat isa na narito. Mga nagkagandahan, nagkagawa po ang mga mukha na yan. And maging ang presensya ng Panginoon. And before we proceed with our praise and worship, no, let us welcome each other with a grateful heart. Kaya sige tayo po ay umikot at i-welcome natin ang mga kapatiran. No?
You have the same power, Lord. That's why we will continue to worship you. We will continue to praise your name, Lord. Thank you, Lord God, for everything that you have done in our lives. Thank you for your blood that was shed on the Calvary. Thank you for the nail-pierced hands on the cross, Lord. And I know, Lord God, that you will do something, Lord, so you will move in this place, oh God. We can feel it, Lord. We can feel your presence, Lord. We can feel it. We can feel your Shekinah glory, Lord. We can feel it right now,
Walang ibang gusto, Panginoon. Kundi ang mga nabuhay, walang the only thing that we can offer to you. Hindi namin makapagtayan, Panginoon. Yung ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. And Lord, right now, we want to give you the best worship. We want to give you the best worship. Yes, Lord, hallelujah. We continue to worship. We continue to praise. Come on, church, let us shout your hallelujah to God. Because the Lord is around. We celebrate our Jesus Christ. That you are risen, the Lord died. You are oh, we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing You have overcome. You have overcome, Lord. Overcome today. You overcome the cross. We thank you, God, for this salvation that you've given to us, oh Lord. Hallelujah. We sing hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord God, for the victory. Thank you, Lord God, for the blood that's shed on Calvary.
We thank you, Lord God, for your life that you offer to save each and every one of us. We thank you, Lord God, for your everlasting love. We thank you, Lord God, that you tore the veil so that, Lord God, kaya namin humarap sa inyo, Panginoon, sa kahabagan ninyo, Panginoon Diyos. In fact, Lord, we are here because of your grace. And we are here, Lord God, because we celebrate that you overcome the cross and you rose from the dead. An indication that you fulfilled your mission here on earth, O Father God. Kaya, Panginoon, kami inalitas dahil lamang sa inyo. Sa lahat ng nalitas, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Salamat, Panginoon Diyos. Na kami, O Panginoon, na iyong iniligtas. Salamat, Panginoon, sa inyong banal na dugo na patuloy na tumigis sa krus ng Kalbaryo para kami ay maligtas. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami pumuli, Panginoon Diyos, ay naririto upang magsalo-salo ng inyong mensahe. Father God, we are expecting of your movement today. Na-expect namin, Panginoon, banal na Espiritu ay mararanasan namin sa mga oras na ito. And Father God, hallelujah, pangunahan po ninyo kami, walang ibang pangalang maitaas sa oras na ito. Yung pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Dahil ang rason kung bakit kami naririto ay dahil sa Panginoong Jesucristo. That's why, Lord God, hallelujah, as you declare the victory on the cross, Panginoon, ginagamit din namin yung authority at power, Panginoon, binigay ninyo sa inyong mga anak para yurakan ang lahat ng gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, all the works of the evil be defeated in this church in Jesus' name. Lahat ng Espiritu hindi nagmumula sa inyo ay patuloy namin pinapalayas sa lugar na ito in the name of Jesus Christ. And let your Holy Spirit, O Father God, Panginoon, patuloy na kumilos at malayang kumilos sa buhay ng bawat isa. Hipuin ang puso ng bawat isa at magkaroon ng pagbabago, Panginoon. Once we accept, once we receive your word, there's changes that happen in our lives, O Father God. Bigyan ninyo kami, Panginoon, ng apoy na nagmumula sa inyo. Alam, Panginoon, na sumunod sa inyong mga salita. Kaya Lord, ikaw lamang ang aming tinataas, pinapapurihan at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen and Amen. Nalakuhan po natin ang Diyos na buhay. Praise God and praise God. Hallelujah. Glory to God. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay maaari ng umupo. Amen. Pinagpala po ba ang lahat ng anak ng Diyos? Glory to God. No? So tayo po ngayon ay makikinig na ng salita ng Panginoon at pakikalabit po ang katabi, pakisabing makinig kang mabuti. Glory to God. Hallelujah. Amen. Pinagpala po ba ang lahat ng anak ng Diyos? Amen. No, sa isang buong linggo ulit na nagdaan, sa isang buong araw, 7 days ang ating pong tinravel from last week. No, according nga doon sa nag-preach last time, si Pastor Ramirna, ang sabi niya, no, naka-series tayo ngayon. Amen po ba? Kaya ang pag-aaralan natin for today ay ang mga huling salita ng Diyos. This is the 7th last word of Jesus Christ. Although we already celebrate yung ating Easter Sunday last Sunday, but today, no, ating pag-aaralan itong salita ng Panginoong Diyos. Katulad nga po ng sinabi nung nakaraan, no, ang taong mamamatay na raw ay hindi na mag-aaksaya ng panahon pa para magsabi ng mga salitang walang halaga. Amen po ba? Yung mga taong mamamatay na, no, yung sasabihin niyan ay napaka-makabuluhan na. Amen? Kasi wala na siyang oras eh. Amen po ba? Kaya nga, yung mga huling habilin ay nagaganap sa mga oras na ang tao ay malapit ng mamatay sapagkat andun na yung pinaka-importanteng mensahe ng taong mamamatay na. Katulad po ng Panginoong Jesucristo, ilan po ang mensahe ng Panginoon bago siya malagutan ng hininga? This is 7. No, kung babalikan po natin from first, sana po nandito kayo nung first, second, na tinalakay po ni Brother Joshua, third and fourth, na tinalakay po ng ating pastor, and fifth, sixth,
last time, no, last Sunday na tinalakay po ng ating pastora. At ngayon po, dadako tayo sa 7th word of Jesus Christ. Amen. Handa na po ba ang lahat na makinig? Amen. Pakisabi po sa katabi, handa ka na bang makinig? Praise God. Handa na po makinig? Ano po sabi ng katabi ninyo? Ay, handa. Wow. Okay. Yung taong handa na, ano yan? Yung attention niyan, 100%. Amen. Kapag yung tao naka-ready, naka-focus yan. Amen po ba? Kaya pakisabi ulit sa katabi, huwag ka munang patay tayo. Huwag mo nang kalabas-labas. Nag-spend lang lamang po tayo ng 2 hours sa church, no? 9, 10, 11, 2.5 hours. Na sana po ay before tayo nakapunta rin sa church, na-prepare na po natin yung ating sarili. Amen po? Hallelujah. Sige nga po, palakpakan po natin muli ang Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon, no? Dahil muli po tayong binigyan ng pagkakataon o pribilehiyo ng Panginoon para po makapakinig ng kanyang salita. And ito po ang last word ng Panginoon. The 7th word of Jesus Christ. It says, sabi ni Lord John, Father, into your hands I commit my spirit. In Luke chapter 23 verse 46. Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go! Praise God. No, so ayun po ang sinabi ng Panginoong Diyos. Pinakahuli na mensahe ng Panginoon. Hindi po yan nahuhuli sapagkat hindi siya po ay less important sa 7th word. But ito po ay sinabi ng Panginoong Diyos because this is the declaration of Jesus Christ na siya po ay nagsasubmit at nagsusurrender na sa Panginoong Diyos. Amen? This is the word of Jesus Christ wherein He mentioned na ang kanyang espiritu ay kinukomit niya na sa Panginoon. At alam po ninyo, saglit lamang po tayong mag-aaral ngayon. I'm just going to break these words into 4. We have 4 subtopics today. Glory to God. Handa na po ba ang lahat? Amen. So, unang lesson dyan na sinabi ng Lord. First thing is yung word na Father. Pakisabi nga po, Father. Father. Ayan po ay sumasagisag o sumisimbolo in the sonship of Jesus Christ. His relationship to the Father. Amen? Even though in the midst of dealing agony and pain of the Lord, kahit siya ay nasa gitna ng kahirapan, nasa gitna ng persecutions, nasa gitna ng sobrang hirap at sobrang grabing experience sa buhay, alam ng Panginoong Jesus kung ano ang kanyang kalagayan sa ating Diyos Ama. Amen? He know His relationship to God the Father. At alam niya na siya ay anak ng Panginoon. At alam din ng Panginoong Jesus sa mga oras na tayo ay nahihirapan o sa mga oras na siya ay nahihirapan, alam ng Panginoong Jesus kung saan siya tatakbo. Amen? Tayo po mga kapatid, sa mga oras po na tayo ay merong mga problema at pagsubok, saan po tayo unang tumatakbo? Sa mga pagkakataon po na hindi natin alam ang ating gagawin, saan ka unang tumatakbo? Sino ang una mong hinahanap? At kanino ka lumalapit? Amen? And sometimes, it is not our immediate reaction to come to God kapag tayo ay nahihirapan. Minsan lumalapit tayo sa mga tao. Amen? Lumalapit sa 5-6 kapag nahihirapan na. Minsan po, ano daw? Minsan, nahihirapan, lumalapit tayo sa pagsusugal kapag nahihirapan na. Pumupunta tayo sa bishop kapag nahihirapan na. And yung pinaka-common, sabi rito, sometimes we run to the phone instead of the throne. Post sa social media, hahanap ng kausap, titingin kung sinong available. Pwede bang next time, kapag tayo ay dumaranas ng mga matitinding problema, lapit tayo kagad sa Diyos. At lagi nating isaisip sa ating isipan
lagi nating ilagay sa ating isipan kung ano ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? And the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you are a child of God. Amen? Nung tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya meron kang access directly to come to the Father kapag nahihirapan ka. Kaya huwag na sana tayong lalapit sa kung saan-saan. Lalo na sa paggawa ng kasalanan. At alam ng Panginoong Hesus na kapag siya ay lumapit sa Ama, alam niya na kapag siya ay lumapit sa Ama, He knows na yung relasyon niya sa Panginoon, there is a protection on it. Amen? Merong security sa Diyos, merong kapayapaan sa Diyos, merong provision sa Diyos, at merong blessing sa Diyos. Merong kagalingan sa Diyos. Amen. Kaya anumang sirkumstansya mo kapatid ngayong araw, lumapit ka sa Diyos. Sapagkat ang katugunan po sa lahat ng ating panalangin at sa lahat ng ating hinahanap ay nasa Diyos lamang. At kung talagang alam mo na ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Hesukristo at alam mo kung ano ang relasyon mo sa Diyos, una kang tatakbo dun sa tatay mo. Amen? Mga anak, lahat ng mga anak, kapag tayo ay merong matinding problema, napakasarap sa magulang kapag sila ang una nating nilalapitan. Tama po ba? Kaya bilang mga anak ng Diyos, kapag tayo ay unang lumapit sa Panginoon, hindi tayo i-decline ng Panginoon Diyos. Amen? Sometimes, pag lumapit ka sa tao, dinedecline ka nila. Sometimes, lumapit ka sa mga maling nangihingi ka ng payo, dinedecline ka. Sometimes, yung feelings mo, ini-invalidate na. Kaya I advise at ini-encourage tayo ng Panginoon. Katulad ni Jesus, nung siya ay nakapako sa krus, napakatindi ng kanyang dinaranas. Ang una niyang nilapitan ay ang Diyos Ama. He is always calling to Father. Amen? Lagi siyang tumatawag sa Diyos Ama. Amen? Pakitapik yung katabi, kanino ka unang tumatawag? Kapag nasa gitna ka na nang hindi mo na alam yung sitwasyon, sometimes hindi tayo lumalapit sa Diyos. Sometimes, naglalagay tayo ng boundary. Sometimes, we isolate ourselves. Amen? Kasi ayaw natin makita tayo ng ibang tao that we are broke. Tayo ay wasak. Amen? At that is one of the deception of evil, of the devil, na kapag hindi ka ayos, huwag kang lumapit sa Diyos. Deception ng diablo yan. Amen? Deception po ng demonyo yan sa isip natin. Na kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, huwag tayo ay tuluyang lalayo sa Panginoon. That's deception na galing sa diablo. In fact, the moment na kapag kailangan mo ng isang bagay, mas lumapit ka sa doong kung sino ang magbibigay sa iyo, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Amen po? Amen? Amen. Kaya walang Kristiyanong laging nag-isolate. Amen po ba? Walang Kristiyanong naka-isolate, isolated. Amen? Tinawag po tayo ng Panginoon sa isa't isa. At tayo po ang gagamitin ng Panginoon para lumakas ang bawat isa. Amen? At alam po natin na kapag tayo ay nangihina na, sa Diyos po tayo tatakbo. Amen po ba? Dahil kilala natin na ang ating Ama ay nasa langit, at sabi sa Biblia, kung ang masamang tao, kapag nanghingi ang kanyang anak ng pagkain, hindi niya ito bibigyan ng ahas, kundi bibigyan niya ito ng isda. Even yung evil na father ay mabuti sa kanyang anak. How much more our Father in heaven? Amen po ba? Gaano pa kabuti ang ating Amang nasa langit? And this is the lesson, no, sa panahon ni Jesucristo nung siya ay nakapako sa krus. The moment na nahirapan siya at siya ay malapit ng mamatay, sa Diyos Ama siya lumapit. Sapagkat alam niya na siya ay anak ng Diyos. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos.
And the second one is yung sinabi ng Panginoon, Father, into your hands. Your hands. Pakisabi nga po, your hands. Makukuha po natin dito ang sovereignty ng kamay ng Panginoon. Alam po ninyo, sa panahon ni Jesus, marami pong kamay ang humawak sa kanya. Tama po ba? Yung mga kamay po na yon ay mga kamay na nanakit sa Panginoong Hesus. Those hands are the hands of those people who persecute Him. Kamay na lumatigo sa Panginoon. May nang lalatigo po ba sa atin? Kamay na nagsuot sa kanyang ng crown, yung koronang tinik sa kanyang ulo. Yung mga kamay na nambugbog sa Panginoong Kristo. Yung mga kamay na nagpako sa kanya sa krus. Yung mga kamay na nanghampas sa kanya. Siya po ay napunta sa kamay ng kaaway. Amen? Siya po ay napunta sa kamay ng manipulators. Sa kamay ng mga abusive. Pero yung pinagkakatiwalaan niya ay yung malabay na kamay ng Panginoon. Because there is sovereign. The hands of the Lord is very sovereign. Kapag nandun ka sa kamay ng Panginoong Diyos, ano man ang nangyayari sa paligid mo, you are safe in the hands of God. That's what He promised. In John chapter 10 verse 29, sabi diyan, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Sabi po ni Jesus, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Ganun po kabuti ang Panginoong Diyos. Kung alam po ninyo ang inyong buhay ay naroon sa kamay ng Panginoon, you are safe and secure inside of the hands of God. Amen? Pangako po ng Panginoon, no one can snatch you. Kung tinanggap niyo po ang Panginoong Kristo, tayo po ay inilagay sa mga palad ng Panginoong Diyos. Kaya kung meron mang kaguluhan sa labas ng kamay ng Panginoon, kung meron mang chaos sa labas ng kamay ng Panginoong Diyos, you will be safe because you are in the mighty hands of the Father. Amen? Do you believe na tayo po ay nasa loob ng kamay ng Panginoon? So bakit po tayo minsan nangangamba kapag dumarating po ang mga pagkakataong alanganin na? Bakit po tayo nag-worry ng sobra-sobra kung yung bukas natin ay hawak naman pala ng Panginoon? Bakit po tayo minsan nagdududa pa kung alam natin ang ating buhay ay nasa kamay ng Panginoong Diyos? We must all remember na kapag tayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesus, tayo po ay inilagay niya sa kamay ng Panginoong Diyos, sa kamay ng Ama, and no one can snatch you there. Even ang diablo. Alam niyo po kung paano kayo may snatch ng diablo? Get out from the hands of God. Labas po kayo doon. Pero po as long as you believe, as long as you keep your faith to God, tayo po ay secured sa kamay ng Panginoon at secured sa kalagayan sa pangangalaga ng ating Panginoong Diyos. Amen? That's why Jesus said, Father, into your hands, kahit ang daming kamay na nang-abuso sa akin, ang daming kamay kamay ng mga manipulators, kamay ng mga taong nanakit sa akin, I'm still safe and secure inside of your hands. Because inside of God's hand, no one can snatch us. Kahit ang diablo. Amen? And the third one, I commit. Pakisabi nga po, I commit. It is an act of surrender of Jesus Christ. Ito po yung parte na kung saan si Jesus ay nag-surrender na sa Diyos Ama. Amen? Ito po yung pagkakataon na kung saan ang Diyos ay sumuko na ng kanyang buhay at pinagkakatiwala niya na tayo sa Diyos. Hallelujah. Tanong ko po sa inyo, ang buhay po ba natin ay pinagkakatiwala natin sa Panginoong Diyos?
ang buhay po ba natin ay inilalagay lang natin sa Panginoong Yesus? At alam po ninyo, nung sinabi ni Lord na I commit, in Greek word, it means parathymene. Pakisabi nga po, parathymene. It means to entrust. Yung walang-wala ka na, yung wala ka nang magagawa, kaya yung buhay mo, i-entrust mo na lang to someone else. Kaya yung buhay mo, ipapaubaya mo na lang sa iba. Kasi wala ka nang magagawa sa sarili mo. Tama po ba? Nararanasan po natin sa trabaho. Kapag po dumarating yung pagkakataon, na hindi na po natin alam yung gagawin natin, we are running to our bosses. No? Tumatakbo po tayo doon sa ating mga supervisors, doon sa ating mga superiors, kasi hindi na natin alam yung gagawa natin, yung gagawin natin. Kaya ang ating tendency, ipaubaya na lang natin sa kung sino mas mataas sa atin. Tama po ba? Na-experience ko ng mga workers. Hallelujah. Kaya ito, sinabi ng Panginoong Jesus, Lord, sa Diyos Ama, pinagkakatiwala niya yung kanyang sarili sa Panginoon. He is fully committing Himself to God the Father. At alam po ninyo, sa buhay po natin, minsan, ito po yung hindi natin nagagawa sa Panginoon. Sa buhay po natin, minsan, ito po yung ating nakakalimutan gawin. Yung mag-surrender sa Diyos. Minsan, surrender tayo sa Panginoon, pero partial lang. Minsan, pagtitiwala tayo sa Panginoon, pero hindi ganun kagrabe. Kapag dumating na yung alanganing oras, minsan, tayo rin yung nasusunod sa buhay natin. Amen? Kapag dehado na, kapag yung parang wala ng kilos ng Panginoon, minsan dumedepende ka na sa sarili mo. Amen po ba? Kapag meron kang panalangin, na ang tagal-tagal mo nang pinapag-pray, hindi pa rin tinutugon ng Diyos, minsan gumagawa ka na ng way para tugunin yung prayers mo. Amen? Minsan, you are praying to God, Lord, bigyan niyo po ako ng ganito, Lord, gusto ko po ng ganito. Hindi tinupad ng Panginoon. Ngayon, ikaw nang gumagawa ng way para mangyari yung wish mo o yung gusto mong mangyari. And if we think na sinusurrender natin ang ating buhay sa Panginoon, nagkakamali po tayo. Sapagkat yung pag-surrender po na gusto ng Panginoong Diyos is yung fully surrender to God. Fully surrender sa Diyos. Na kahit anong mangyari, magtitiwala at mananalig tayo sa kakayahan ng Panginoong Diyos. Amen? Amen po? Praise God. No, kaya, kung meron man tayo, no, sana lagi nating panalangin sa Panginoon, Father, into your hands, I commit my life. Into your hands, Father God, I commit my relationship. Sana pinagkakatiwala din natin sa Panginoon yung ating mga relasyon. And if you're single today, pray to God, Lord, I commit my singleness. I commit my career, Panginoon. And sometimes, kailangan, even yung ating mga finances, ikinukommit natin sa Diyos yan. Amen? At kung ano mang hawak mo ngayon sa buhay mo, meron kang trabaho, ano mang ginagawa mo ngayon, i-commit mo sa Panginoon. Kasi ayan ang nais ng Panginoong Diyos. Katulad ng Panginoong Kristo. At kung wala kang nasa kamay mo ngayon, still commit yourself to God. Amen? Malakpak po ang lahat ng nais ng surrender ng Diyos. Ano pa pong area ng buhay natin ang hindi pa natin sinusurrender sa Diyos? Isipin po natin ngayon. Lord, ano pa po bang mga area ng buhay ko ang hindi ko pa ipinagkakatiwala sa iyo? Ano pa po parte ng buhay ko na ako pa yung in control? Ano pang area ng buhay mo na hindi si Kristo yung nasusunod, kundi ikaw pa din? Sa pag-aaral, maaaring ginagawa mo yung best mo dyan, pero hindi si Kristo ang sentro, kundi ang sarili.
Maaaring nagmi-ministry ka, ginagawa mo yung best mo, pero hindi si Kristo yung sentro, kundi ang sarili. Maaaring nagtatrabaho ka sa labas, ginagawa mo yung best mo, pero yung sarili pa rin yung susunod, hindi si Kristo. Maaaring meron kang family na gusto mong silang madala sa Panginoon, baka hindi mo pa sila madala kasi hindi pa si Kristo ang sentro, kundi ang sarili pa rin. Amen? Sa lahat po ng ginagawa, we should commit ourselves to that. Lahat po ng ating ginagawa ay dapat si Lord yung ating pong itinataas lang. Sa lahat po ng ginagawa natin, para sa Diyos po lahat. Amen? Kasi kung ganun po ang mangyayari, alam po ninyo magiging prosper ang lahat ng ating hahawakan. Magiging prosper ang lahat ng ating pupuntahan. Amen po ba? Hallelujah. Kaya alam ko yung kinakanta natin lagi, yung lumang kanta, yung I surrender all. Alam niyo yan? Yung kanta niyan. I surrender all. Ano yun? Baptist hymn. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Sometimes, naawit lang natin. But, totoo bang sinasurrender natin ang lahat sa Diyos? Sometimes, dinedeclare natin, Lord, ang dami natin inaawit dito sa stage. Ang dami natin inaawit every praise and worship. Pero talaga bang isinasabuhay natin ang lahat ng ating inaawit? Isinasabuhay ba natin lahat ng mga ipinupuri natin sa Panginoong Diyos? This is my challenge. Na every time na tayo ay magpupuri at mag-worship sa Diyos, pag nilay-nilayan natin yung bawat lyrics ng kanta. At ayoko kayong umatras sa pagpupuri kasi nakakatakot niya. Pero I encourage you, nakasabay ng pagsigaw at pagpupuri mo sa Panginoon, ganun din kalakas yung hakbang mo para sumunod sa Kanya. Amen? Kung gaano ka every Sunday nandito, sana Monday to Saturday, ganun din katindi yung pagsunod mo sa Diyos. Kasi yung Sunday, parte lang ito ng buhay. Ang gusto ng Panginoon, buong buhay natin, siya ang sentro. Amen? Ang gusto ng Panginoon, bawat sulok ng puso mo, pangalan niya nakasulat. Ang gusto ng Lord, hindi ikaw yung nakaupo dyan sa trono sa puso mo. Ang gusto ni Jesus, siya yung nandyan. Amen? Pag nagawa mo yan, wala kang lugi sa Panginoon. Kapag nagawa mo yan, wala kang doon, hindi ka, kumbaga, ayun, hindi ka nga lugi kapag ginawa mo yan. Kapag sumunod ka sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon ng buong puso, walang kalugihan. Sabi nga napakinggan ko ng preaching ng Tuesday, yung lahat ng binibigay natin, hindi yan kayang pantayan yung binibigay ng Diyos sa'yo. Lahat ng mga efforts natin, hindi kayang pantayan yan yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya kung minsan nahihirapan ka sa pagsubok at gusto mo nang sumuko sa pagsunod sa Diyos, lagi mong tatandaan yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa iyo. Kasi kung anumang hirap ang buhay mo ngayon, anumang persecution sa meron ka sa pagsunod, lagi mo lang iisipin ang Panginoong Jesus. Kung minsan, feeling mo, nagkakaroon ka ng anxiety sa buhay, sometimes feeling mo nadidepress ka, no? At nai-invalidate ng ibang tao yung feelings mo, lumapit ka sa Diyos. Kasi nagigets ka niya. Kung meron kang hirap sa buhay, sa Diyos mo ilapit. Kasi gets ka ng Panginoon. Kasi wala nang tatalo doon sa nag-alay ng buhay sa krus. Lahat dinanas ng Panginoong Jesus. Emotional damage, spiritual damage,
yung physical damage, lahat na damage nung si Yesu Cristo nagpako. Alam niyo po ang nangyari sa kanya, para siyang sugat na naging tao. Kasi halos hindi na siya makilala. Kung napapanood niyo yung nasa yung movie, Passion of Christ, Son of God, the Bible, ang daming gumanap diyan na Panginoong Hesus. Kung tingin nyo grabe na yon, mas grabe pa yung talagang nangyari sa Panginoon. Amen? Mas matindi pa yung talagang nangyari sa Panginoong Hesus. Kaya sana, isurrender natin ang lahat sa Panginoong Diyos at ialay natin ang buhay sa Kanya. Kasi kapag meron pang parts ng buhay natin na hindi pa siyang sentro, kapag yung gulong, kapag yung gulong sa sasakyan hindi pantay, ganun-ganun yung takbo ng kotse. No? Yung ganun-ganun yung takbo ng sasakyan. No? Pero pag si Jesucristo ang sentro niyan, at nabalanse natin ang ating buhay na si Jesucristo lamang ang sentro, no, magiging maayos po ang ating buhay. Amen? Hindi po magiging madali ang buhay kapag tinanggap ang Panginoong Hesus. Pero maaayos ang buhay. Kasi po, the moment na lumapit tayo sa Panginoong Hesus, meron pa rin trials. Meron pa rin persecutions. In fact, sa lahat ng mga tao na sumunod sa Panginoong Jesucristo during that time, nung si Jesus Christ ay napako sa krus, after nyan, yung mga disciples ay sumunod sa Kanya. Hindi po naging madali ang buhay ng mga sumunod sa Panginoon. Lahat po sila namatay sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Because they are totally submitted or nag-surrender sa kamay ng Diyos. Kaya ang isip nila hindi na sa mundong ito. Ang isip lang nila, sundin kung ano ang sinabi ni Jesus sa kanila. Pakitanong po yung katabi, handa ka ba kapatid? Handa ka bang sumunod doon? Sinabi po sa Biblia, darating ang mga oras na ipagbabawal ang paghahayag ng salita ng Diyos. Sa ibang lugar, bawal na. Malaya pa tayo rito. Pero kung ipagbawal, susunod ka pa. Kung sabihin ng gobyerno, lahat ng tatanggap sa Panginoong Hesus, papatayin. Handa ka ba ron? Paano kung biglang may pumasok dyan, may hawak na baril? Lahat ng Kristiyano, babarilin ko. Taas kamay ng hindi Kristiyano. Magtaasan tayo. Pero sana, yung buhay natin, isurrender lang natin sa Panginoon. To live is for Christ, but to die is gain, according to Apostle Paul. Amen? Darating po ang mga panahon na ang mga masasama ay patuloy na magpapakasama. Kaya po wag po natin asahan, no, na talagang mas magiging mapayapa ang buhay Kristiyano. Kasi po habang papalapit ng papalapit ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, mas patindi ng patindi ang laban ng mga Kristiyano. Amen? Mas matindi ang laban ng mga Kristiyano. Maaaring dumating ang oras na magkaroon na ng batas na pinagbabawal ng maghayag ng Word of God. Maaaring dumating na ang oras na ipinagbabawal na ang manalangin sa Diyos. Maaaring darating ang oras na bawal na ang gathering sa church. Maaaring dumating ang oras na mahihirapan na tayong mag-share ng gospel. Ngayon, hanggat malaya pa tayo ngayon, i-take advantage na. Kasi darating ang panahon na sobrang hirap. Kaya yung mga next generations, mas matindi ang laban. Kaya ngayon pa lang, alagaan na. Amen? Ngayon pa lang, isecure na sa panalangin. Kasi yung next generations, yung mga bata natin ngayon, sila po ang ating susunod na henerasyon. At mas matindi po ang kanilang haharaping laban. Kung hindi tayo handa, ngayon pa lang, na medyo malawak pa, malaya pa, hindi tayo ready. Paano tayo?
sa next na generation. Amen po ba? Sana po meron tayong nauunawaan ngayon. Sana merong revelation ng Panginoong Diyos ngayon na ang buhay Kristiyano ay hindi laging masaya. Ang buhay Kristiyano ay hindi laging madali. Kaya po kung may dinaranas kang pagsubok at problema, may dinaranas kang persecutions, that's normal thing. Normal po yan. Ang kaibahan natin, katulad ni Kristo, nung siya ay nadaya, nung siya ay pinarusahan, nang hindi wala naman siyang kasalanan, naranasan niyo sa trabaho yan? Ikaw yung nagsasuffer ng kalokohan ng iba? Ikaw yung parang lugi ka? No? Naranasan ng Panginoong Jesus. Amen? Ang kaibahan po natin, meron po tayong tatakbuhang Diyos. Kung unbeliever, nalugi, wala silang tatakbuhan, kawawa. Pero ikaw, you're a believer of Christ, alam mong ikaw ay nasa kamay ng Panginoon kahit dinadaya ka na ng lahat ng tao sa paligid mo, alam mong secure ka dahil hawak ng Diyos ang iyong buhay. Amen? Hallelujah. Pakisabi po sa sarili, I commit. Sa pangako, I commit. May karelasyon ka ngayon, commit mo sa Lord. You are single today, commit mo sa Panginoon. May trabaho ka, surrender mo sa Lord. Nag-aaral ka, surrender mo sa Panginoon. May pera ka ngayon, surrender mo sa Lord. Kung wala kang pera, surrender mo pa sa Diyos. Amen? Kung wala kang trabaho, surrender it to God. Kung nag-aaral ka ngayon, i-surrender mo sa Lord. Kung di ka nag-aaral, mag-surrender pa rin sa Lord. Wala tayong ibang gagawin, kundi mag-surrender sa Diyos. Amen? Kasi ang tao, kung fully surrender sa Panginoon, panatag siya dahil siya ay nasa kamay ng Lord. At ang Diyos ang kikilos sa kanyang buhay. Amen po ba? Kung minsan kasi, pag meron tayong mga laban sa buhay, talagang kala mo, mga brave warrior tayo. Minsan, yung merong problema, merong pagsubok, tayo talaga yung gumagawa ng paraan. Amen? Dumating yan sa church natin. Wala na tayong pambayad ng kuryente. Wala nang pambayad ng, ang taas pa ng aircon ngayon. Ang taas pa ng kuryente ngayon. Yung renta, wala nang pambayad. Gawa ng paraan, gagawa ng paraan, hahanap ng paraan kung paano. Wala nang paraan. Minsan kasi yung mabigat na problema, minsan hindi nilalabanan. Minsan iniluluhod lang sa panalangin at ang Diyos ang kikilos. Amen? Kaya kung parang nagagulumihanan ka sa buhay, o hindi mo alam ang gagawin mo, minsan wala kang gagawin kundi manalangin lang. At ang Diyos ang tumutugon sa ating panalangin. Amen? Hallelujah. Pakisabi po ulit, I commit. Kasi alam niyo itong mensahe ng 7th word, pag-surrender talaga sa Diyos. Ito yung time na si Jesus, sinurrender niya na lahat sa Panginoon. Sabi niya, Father, into your hands, I commit my spirit. The last word here is my spirit. That's the lesson number 4. Yan po yung pang-apat. I commit my spirit. Sinabi ni Jesus Christ. What does it mean? It means the salvation. Yung kaligtasan. Hanggang mamatay si Jesus, alam niyang siya ay nasa kamay ng Panginoon and He is safe in the arms of the Father. Alam ng Panginoong Jesus na kapag siya ay namatay on that time, hindi diyan magtatapos lahat. Alam ng Panginoong Hesukristo na yung espiritu niya pupunta somewhere. Amen po ba? Alam ng Panginoong Hesukristo na yung katawan niya mamamatay. Pero yung espiritu niya mabubuhay. If Jesus rose from the dead, kung si Hesukristo ay muling nabuhay mula sa kamatayan, ganon din po tayo. Kapag po tayo ay namatay dito sa lupa, akala niyo po tapos na? Hindi pa po. Kapag po tayo dito ay nabulok na yung katawan natin dito sa lupa, akala po natin tapos na? Hindi
Hindi pa. May pupuntahan po ang ating espiritu. Meron pong life after death. Merong muling pagkabuhay sa buhay ng mga Kristiyano kapag tayo ay namatay sa mundong ito. Ang katotohanan, yung katabi mo, darating ang oras, mawawala sa mundo. Una-unahan lang. Hindi natin alam kung sinong una, kasi hawak ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, kasi hawak ng Panginoon. Pero ito po pangako ng Diyos. The moment na mabulok yung katawan mo sa ilalim ng lupa, yung espiritu mo, may pupuntahan. Merong kaluluwa ang tao. Pakisabi sa katabi, meron kang kaluluwa. And Jesus commit His Spirit to Father dahil the moment na si Jesus Christ ay namatay, nagkaroon ng kaligtasan ng tao. Ang tanong ngayon, kung ikaw ay mamatay, kung kailan, kung bukas, saan po pupunta? Pagtapos ng ating kamatayan. Saan po tayo tutungo? Kapag tayo ay nawala sa mundo. Katulad nga sinabi ni Brother Joshua nakaraan, akala nyo kung sino yung mas matanda, sila ang mauunang. Hindi po natin alam ang buhay. Hindi po natin alam ang buhay. Ayun po ang katotohanan. Pero pangako ni Jesus, pangako ng Diyos sa atin, merong kaligtasan sa buhay ng mga taong tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus. Amen. Ang tanong, ligtas na nga ba ako? Tinanggap ko ba si Jesus Christ as my Lord and Savior? Kung si Jesus ay muling nabuhay, tayo rin po kapag namatay, tayo ay muling bubuhayin ng Panginoon. At tayong lahat ay sama-samang aakyat sa langit at tayo doon ay makakasama ng Diyos Ama. Amen? Sa lahat po ng ligtas. Kaya kung ligtas ka na kapatid, kaya kung ikaw ay tumanggap ng tunay sa Panginoong Hesukristo, hindi po magtatapos sa iyong kaligtasan. Kailangan mo yang i-share sa labas. Kailangan mo yang sabihin sa mga anak mo. Kailangan mo yang sabihin sa magulang mo. Kailangan mo yang sabihin sa mga kaibigan mo. Kasi kapag dumating ang time na nakita ka nilang umakyat sa langit, questionable tayo. Bakit kaibigan kita pero hindi mo sa akin shinare na meron palang kaligtasan? Ngayon, nagsasuffer ako sa impyerno. Wag po sana dumating ang oras sa mga huling panahon na tayo ay luluha kasi nasa langit tayo. Kasi yung mga mahal natin sa buhay nasusunod sa impyerno. Wag po sanang mangyari yun. Amen? Ang kaligtasan sana ng Panginoong Hesus, hindi lang sa'yo mastagnan. Dumaloy sana yan sa lahat ng mga kakilala mo. Ngayong oras, sa pagkakataong ito, sino tao ang kakilala mo na hindi pa kilala ang Panginoong Hesus? Kung merong pinaisip sa iyo ang Diyos, share the gospel. Kasi kapag hindi mo sila sinira ng gospel, sa impyerno silang lahat pupunta. Kung sa langit ka, you're safe. Pero paano yung mga kakilala natin? We must share the gospel. Kaya dito, ang layo ng bahay nila, hindi sila makakapag-church. Hindi natin planong pumunta sila sa church. Ang mission natin, pumunta sila sa langit. Amen? Amen. This church, the mission of this church is to reach out. Yung Great Commission, i-preach ang gospel. Hindi magparami tayo dito sa loob. Kung ganun po ang isip natin, hindi po. Ang purpose ng simbahan ito, i-share ang gospel sa labas. Hindi para sila ay pumunta sa simbahan. Yung pinaka-purpose natin, kaya natin sinishare ang gospel, para sila makapunta sa langit. Katulad natin. Amen? Pakitanong nga pala yung katabi, sure ka bang sa langit ka pupunta? Praise God. Kapag tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo, we must have our faith.
na tayo ay pupunta sa langit. Kasi iyon po ang pangako ng Panginoon. Kaya nga siya napako sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan natin. Amen? Praise God. And that is the salvation. At alam po ninyo, lahat tayo ililibing. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo haharap sa kamatayan. Pero ang pinapangako ng Diyos sa atin, tayo ay muling mabubuhay. Katulad ng Panginoong Hesus, na siya ay muling nabuhay rin. Amen? Amen. And that's the message of the last word of Jesus Christ. The first one, He knows kung ano ang relasyon niya sa Panginoon. He is the Son of the living God. He knows na ang palad ng Panginoon is sovereign, na hindi man siya safe sa harap ng mga kaaway, sa kamay ng kaaway, inabuso man siya sa kamay ng mga kaaway niya, sa kamay ng mga nasa gobyerno, sa kamay ng mga taong umabuso sa kanya. He knows no, na ang kamay ng Panginoon is sovereign at merong proteksyon sa loob ng palad ng Panginoong Diyos. At siya ay nag-surrender sa harap ng Panginoon. Nag-surrender ng kanyang buhay para sa Panginoon. And last time, dahil sa nangyari sa kanyang buhay, nagkaroon ng kaligtasan. At alam niya na hindi doon matatapos ang lahat. Ayun po ang good news ng story na to. The good news of the story does not end there. Hindi po doon natapos ang lahat. Meron pang nangyari pagtapos ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Gusto niyo pong malaman? Alam niyo na eh. Panoorin po natin. Praise God. Palakpakan po natin ng Lord. Amen. Sapagkat hindi po natapos ang lahat sa kamatayan. Katulad po ng buhay natin, hindi rin po tayo matatapos sa kamatayan. Amen. Meron pong langit na naghihintay sa atin. Amen? Meron pong Panginoong Diyos sa langit na bagamat nandito sa lupa, ang dayong hirap na dinaranas sa pagsunod sa Panginoon, ang Ama nating Diyos sa langit ay naghihintay na kung dumating ang oras at tinakda ng Panginoon na tayo ay mawala rito sa mundo, siya ay naghihintay sa atin sa langit. Amen? And after 3 days, nung namatay ang Panginoong Diyos, ang Diyos po ay muling nabuhay. Amen? Amen. That's the good news. Ayan po ipagpapakita na si Jesus ay nagkatawang tao lamang at itong Jesus Christ na sinasamba natin ngayon ay 100% na Diyos. Amen. Romans chapter 6 verse 9, we know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has mastery over him. Isang beses lang namatay ang Panginoon. At until now, siya ay buhay. Amen? Amen. Kaya ang resurrection ng Panginoong Diyos, this is the fulfillment of salvation of Jesus. And Jesus stayed with His people after His resurrection because He still have a purpose.
May purpose pa ang Panginoon, kaya siya nagstay. Amen po ba? Sabi diyan, no, sabi rito, praise God. Sabi po diyan sa verse na yan, no, ang Diyos po ay talagang naghintay pa. Nung muli pong nabuhay ang Panginoon, meron pa po siyang ginagagawin. Amen? He still stayed. No? Doon po, nung siya ay nabuhay, 40 days pa po siyang nabuhay sa mundo. Again, after po niyang mabuhay mula sa kamatayan, namuhay pa po siya sa mundo, kasama ng mga disipulo. Why? Because merong misyon na gagawin ang mga disciples sa kanyang pag-alis. Meron pang misyon ang gagawin ang mga disciples, kaya inire-ready niya yung mga disciple for this mission. At alam po ninyo, from the resurrection to ascension, hanggang doon sa pag-angat ng Panginoon, pag-akyat ng Panginoong Diyos sa langit, 40 days. Sabihin, 40 days pa po siyang namuhay kasama ng mga disipulo. 40 days pa po siyang gumawa ng marami pang himala. Sinabi sa Biblia, hindi na po yan sinulat, sapagkat kung isusulat pa yan, hindi na ito magkakasya sa Biblia kapag ikinuwento pa. Kaya 40 days, siya po ay namuhay pa kasama ng disipulo. Why? Because there's still a mission. Pakisabi nga po, meron kang mission. Kaya mo nalaman na ang Panginoong Jesucristo ang tunay na kaligtasan kasi meron kang mission. Ang mission mo, humayo. Ang mission mo, i-share si Jesus sa labas. Kaya what happened after that? In resurrection, 40 days to ascension. At ito po ang nangyari. Nung pag-akyat ng Panginoon, merong pinangako ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-alis. Meron pong bababa sa mga disipulo. This is the last clip na papanoorin po natin. Bago po tayo umawit at mag-worship sa Lord. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
Praise God. Acts chapter 1 verse 8. This is what the Lord Jesus Christ before He ascended to heaven. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. To the ends of the earth. Kasama po dyan yung bansa natin. Kasama po dyan ang bansang Pilipinas. Na nalaman mong may kaligtasan sa Panginoong Jesucristo dahil gagamitin ka niya para i-share ang gospel sa labas ng simbahan ito. Amen? And from the resurrection, there's a 7 weeks happen. From resurrection of Christ, umascend ang Panginoong Diyos after 40 days. Umakyat po ang Panginoong Hesus sa langit. At sa kanya pong pag-akyat, meron pong bumaba na ang 3 persona ng Panginoon, kundi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, do not be a dormant Christian. Huwag mong hahayaan na Kristiyano ka lang. Huwag mong hahayaan na kilala mo Panginoong Jesucristo, kilala mo lang. Pero hindi mo siya sinare sa iba. Hinayaan mo lang na natatanggap mo ang salvation, pero yung pagkilos ng banal na Espiritu para isend ka outside of this church, very dormant. Ayaw po ng Panginoong tao yan. Ayaw po ng Panginoong Diyos yan. Ang gusto ng Panginoong Diyos sa'yo ngayon, kilala mo ba ang Panginoong Hesus? Tinanggap mo ba ang kaligtasan ng Panginoong Hesus? Amen po ba? Tinanggap po ba natin ang kaligtasan nagmula sa Panginoong Jesucristo? Umakyat ngayon ang Panginoong Jesucristo sa langit. And Jesus Christ is alive until today. Actually, nakikita tayo ng Panginoong Jesus ngayon. Pero hindi pwede na umakyat ang Panginoong Jesucristo, sinend sa atin ang banal na Espiritu na hindi tayo kikilos. Hindi pwede na tinanggap mo ang kaligtasan pero hindi ka magpapagamit sa banal na Espiritu. Hindi pwede na namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka, tapos yung kaligtasan mananatili lang sa iyo. Hindi ko sasabihin sa iba. Ang gusto ng Panginoon, pangako ng Diyos sa iyo, kapag sumunod ka sa Panginoon, if you surrender your life to Jesus Christ, the Holy Spirit is with you. At bibigyan ka nito ng radical na tapak para sumunod sa Kanya. Bibigyan ka nito ng kapangyarihan gumawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. And once you preach the gospel, maraming taong tatanggap sa Panginoon. Amen? And this is our great commission. Kaya umakyat ang Panginoong Jesus at bumaba ang banal na Espiritu. That's why we need to receive the Spirit of the Lord. We need to receive the power that comes from God. Amen? Especially sa mga nagpa-water baptism last time. You not be just be baptized in water, be baptized in fire. Be baptized in the Holy Spirit. And I encourage everyone to rise. At tingin natin yung ganitong grabing kapangyarihan ng Panginoon. Huwag natin hayaan na manatili lang sa atin ang kaligtasan. We need the power of the Holy Spirit for us para ma-share natin yung gospel sa labas. Are you ready, church? Handa ka ba doon, kapatid? Handa ka ba gumawa ang Diyos ng kamanghamang ang bagay sa buhay mo? Yung pinaka-the best na nagawa ng Diyos sa atin, with Jesus, yung namatay siya sa krus ng Kalbaryo at nagkaroon ka ng kaligtasan. Now, what is your action? Ano ang ating response sa Panginoon? Ano ang ating gagawin para rito? Kailangan i-share ang gospel sa labas. Kailangan i-share si Jesus sa pamilya. Kung may nakikita kang kamag-anak mo o kapatid mo, relatives mo, kaibigan mo na nanganganib ng buhay, preach Jesus to them. Kung hindi mo nanganganib ang buhay, preach Jesus to them. I-preach natin si Jesus. Preach natin ang kaligtasan ng Panginoong Jesus. That's why Jesus died on the cross for the salvation. And the Holy Spirit come for you to be used, to be empowered. At ihayag ang sayo ng Panginoon. Let us surrender our lives to God and let us listen to Jesus. Tayo umawit sa Panginoon. Hallelujah. Let us pray. Manalangin ka, kapatid. Kausapin mo ang Panginoon. Pasalamat ka, Lord. Salamat sa kaligtasan. Lord,
salamat sa mga nakalala kita ko, Diyos. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa inyong pag-ibig ako inaligtas, Panginoon. Lord, salamat kasi nalaman ko na Lord, ang ginawa mo ito, Panginoon, namatay ka sa krus, hindi para lamang sa amin, Panginoon. Hindi lang para sa amin, Panginoon, kundi Lord, at sa lahat ng taong maniniwala at mananampalataya sa inyo. Kaya, Panginoon, gamitin ninyo kami. Gamitin ninyo ang iyong mga anak, Panginoon, para kumano at ihayaan ang iyong kaliwasan sa labas. Sa labas, Panginoon. Sa labas ng simbahan ito. Panginoon, hinahayaan namin ang banal na spirit na pumilos sa lugar na ito ngayong araw. Lord, let your spirit over this place, O Father God. Let your spirit, Lord, give us an encouragement. Give us the power. Give us bravery. Give us, Lord, the boldness. Sumunod sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Make us astonished. Make us amazed. In your workings. In the workings of the Holy Spirit. Lord, grow in this place, O Father God. Grow in this place, O Lord. Grow and grow in the name of Jesus. Yes, Lord. Lord, bless the Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, Father, into your hands I commit my spirit. It's an indication that Jesus Christ committed himself fully, surrender to the Lord. Church, the Lord wants you to surrender yourself. Ang gusto ng Panginoon Jesus, sa buhay mo ngayon, surrender mo yan sa Kanya para magamit ka niya. Ang gusto ng Panginoon Jesus, commit yourself to Him. Now, this is the time that you have an option to surrender your life to Him or abandon your call. You want to be saved? Gusto mong masave din yung ibang tao? O gusto mo saya? This is your decision. I'm just inviting you to surrender your life to God. But at the end of the day, this is your decision. If you want to experience the tremendous power of the Holy Spirit, surrender your life to Him. Yan mo ang banal na Espiritu ngayon sa buhay. Ayan mo maranasan ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Hallelujah. You can open your mouth and declare it. Declare this song for the glory of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Let your spirit fall in this place. Father
Panginoon, katulad ng Panginoon Jesucristo, Ama namin nasa langit, na nag-alay ng kanyang buhay sa krus. Bigyan ninyo kami, Panginoon, ng tapang at puso na handang i-alay ang aming sarili. Para, Lord God, sa kapakanan ng iba, handa ninyo kami, Panginoon, ihanda ninyo ang aming sarili, O Diyos, na magiging committed sa inyo. Nasusunod sa inyo, Panginoon, ano mang hirap ang daranasin namin sa buhay Kristiyano. Dahil Lord God, darating ang mga oras na patuloy na maghihirap ang mga Kristiyano sa darating na panahon. Kaya Lord God, ihanda ninyo ang aming mga puso doon. Ihanda ninyo, Panginoon, ang aming mga sarili doon, Panginoon. Because Lord God, katulad ng mga disipulong ito na namatay para, Lord, i-share ang gospel, Panginoon. Bigyan ninyo kami, Panginoon, ganun katindig desire, Panginoon. Na handa kami, Panginoon, na mawala ng buhay. Para, Lord God, ihayagan yung mga salita. Father God, alisin ninyo itong mga unnecessary na nakatuwagan, Panginoon, sa aming mga puso. Para sundin ka namin, Panginoon. That's why, Lord God, humayaan ninyo, Panginoon, ang bawat isang narito ay patuloy na igamitin ninyo. Patuloy, Panginoon, na bigyan ninyo ng puso. Sumunod sa inyo. Ihayagan ninyo mga salita, Panginoon. Lord God, i-preach na muli kang nabuhay, Panginoon. I-preach na ikaw ay si Jesus Christ. Na tunay na Diyos na mabuhay mula sa mga patay. Ikaw ay nagkaroon, Panginoon. After 3 days, kayo po ay muling nabuhay, O Diyos. Lord God, hayaan ninyo kami, Panginoon. So, ihayag ito sa labas. Ihayag ito sa aming mga anak. Ihayag ito sa aming mga magulang, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, sa mga kaklase namin, Panginoon. Maihayag namin na kayo ay buhay na Diyos. At makikilala ka nila sa pamamagitan namin buhay rin at merong buhay na patotoo na nag-surrender ng buhay para sa inyo. Father God, give us this courage, Lord. Give us this boldness of Jesus Christ. We thank you for your love on the cross. We thank you, Lord, for your everlasting love. That every day in our lives, na-experience namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Every day in our lives, Panginoon, na-experience namin yung panibagong buhay. Panibagong buhay na meron pang purpose ang aming buhay, Panginoon. Araw-araw nagigising kami, Panginoon, kasi meron pang purpose sa buhay namin. Meron pa kaming misyon na dapat namin gawin. Meron pa kaming dapat gawin bilang Kristiyano, Panginoon. Make us, Lord, to be clear in our minds, O God. Na, Panginoon, kami ay nabubuhay hindi to satisfy all our needs, Panginoon. But to
not to satisfy, Lord God, all our wants. But Lord God, kami mag-satisfy, Panginoon, sa inyong misyon, Panginoon. Masatisfy namin, Panginoon, aming calling. Masatisfy namin, Panginoon, yung kalooban sa buhay namin, O Diyos. Kaya Lord God, maraming salamat sa inyong revelasyon niya. We thank you, Lord God, for the cross. We thank you, Lord God, for the salvation. We thank you, Lord God, for these seven last words, O God, na nagkaroon ng magandang kabuluhan sa aming buhay. Nagkaroon ng magandang kaunawaan sa aming buhay. Nagkaroon, Panginoon, ng pangungusap sa aming buhay. Nawa, Lord God, hindi namin ito malimutan, Panginoon. Hindi namin ito, Panginoon, ay sa walang bahala, Panginoon. Hindi lang kami narito, Panginoon, dahil nandito lang kami. Hindi narito kami dahil, Panginoon, ginusto nyo nandito kami at makinig ng inyong salita, Panginoon. Lord God, paglabas ng pintuang ito, ang bawat isang narito, Panginoon, bigyan ninyo ng matinding habang, O Diyos. Matinding karunungan, Panginoon, na sundin ang iyong mga utos at karunungan, Panginoon, na magampanan namin at malaman namin ang iyong kasalita, O Diyos. Give us a heart, Lord God, a desire to seek you more, to seek your face more, and to know you more, O Father God, dahil, Panginoon, ito ang inyong purpose sa buhay namin. Salamat, Panginoon. I bless all those people here in this church. Lord God, we thank you, Lord God, that we surrender our lives to you. We thank you, Lord God, for the victory of this Sunday service. We thank you, Lord God, for the victory of this message, Lord God. We thank you for your beautiful message today. You are so beautiful and wonderful, Lord Jesus. We thank you, Lord God, for your love. We thank you on the cross. We thank you, Lord God, for the redemption. We thank you for the salvation. We thank you for the healing. We thank you for freedom. We thank you for victory, O God. We thank you for everything that you've done in our lives. Lord, we thank you, Jesus. We thank you, Lord God, for the Holy Spirit that is in here today. Lord God, sa kami pinagkakatiwala lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon sa napaka-powerful na salita niya. Amen po ba? Palakpakan nga po muna natin uli ang Diyos sa kabutihan niya po sa atin. No? Nawa po, naunawaan po natin from first word to seventh word kung ano yung purpose, no? Nakita po natin doon na yung pagkamatay ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ito ay hindi nangyari para wala lang. May purpose po ito. Ang purpose po nito, una, tayo po ay maligtas. Pangalawa, tayo po ay mag-commit sa Panginoon. At pangatlo, para tayo po ay mag-fully magamit, no? Maging bold tayo, magamit tayo sa paglilingkod sa Panginoon, no? To glorify His name. Amen po ba? And napag-usapan po kanina yung surrender, no? And kasama po sa dapat sinusurrender po natin ay ang ating finances. Kaya tayo po ay dadako sa ating tithes and offering ngayong umagang ito na napakahalagang bagay. Alam niyo po ba kung bakit madalas tayo ay kinakapos o namumblema financially? It's because hindi natin pinadadaan ang ating finances sa kamay ng Panginoon. Narinig po ba natin kanina noon, ang lahat ng dumadaan sa kamay ng Panginoon, we are in good hands. Amen? Pero dahil tayo, hindi natin minsan pinadadaan sa kamay ng Panginoon, nagkakaproblema po tayo financially. Amen po ba? Kaya I challenge everyone, no? Kung ikaw ay nakakaranas ng problema financially, o kahit hindi ka nakakaranas ng problema financially, yung finances po natin, i-offer natin sa Panginoon, padaanin po natin sa kamay ng Panginoon because God can multiply that. Amen po ba? Alam po natin yung kwento ng 5 loaves and 2 fishes, di ba? Nag-multiply, minultiply ni Lord yun. Napakain niya yung 5,000 na mga tao doon. At sumobra-sobra pa. Amen? Alam ko gusto natin maranasan lahat yun. Amen? Pero before natin maranasan yun, we must obey the command. It is to give, no? Wholeheartedly. Kaya dapat natin binibigay ang ating tithes, ang ating 10%, at ang ating offering. Ito yung bukal sa loob nating pagbibigay. Amen? Kaya sa oras na to, I challenge everyone, buha po tayo ng envelope na makikita po natin dyan sa mga corners. At itaas po natin ang ating mga tithes and offerings sa Panginoon. Because God can multiply, God can move in your life, financially in every areas of your life. Amen? Kaya sa oras na to, taas po natin ang ating tithes and offering at tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, we glorify your name. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, for reminding us, Lord God, that if we obey your commandments, Panginoon, there is a reward, Panginoon. There is blessing in obedience. But Lord, we continue to seek you as a blesser, Panginoon. Ito yung gusto namin parangalan in terms of our finances, Lord God.
Lord, i-restore mo po ang aming mga puso kung kami man po ngayon ay nagdadalawang isip, namumblema financially, nahihirapan kaming ibigay, ang dapat namin ibigay para sa iyo, Lord God, i-restore mo ang aming puso. At mga po, Lord, magkaroon po kami ng cheerful heart, Panginoon, sa pagbibigay sapagkat, Lord, dito ka nalulugod, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mong pagpalain ang bawat isa na magbibigay, patuloy mo pong i-multiply pa, Panginoon, ang aming mga resources, Panginoon, mga business, trabaho, baon, or whatever, kung saan man po nagagaling ang aming mga income, Panginoon, continue to multiply it, Lord God. And Lord, lahat po namin mga malilikom ngayon, magamit lamang for your glory alone, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Nakikita mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. And Lord, we offer this as our worship to you, as our love to you, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakila. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tayo pong lahat ay magbigay sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. I hope na nagkaroon tayo ng
karagdagang karunungan, kaalaman sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. At meron lang akong karagdagan na i-apply, no? Sabi ni Jesus, ang sabi niya, Father, into your hand I commit my spirit. Bakit sinabi niya spirit? Wala ba siyang kaluluwa? Meron siyang kaluluwa kasi naging tao siya. Kaya sabi sa Bible, pag dinilasa natin sa mga ngarang, ang may-ari ng espiritu ng lahat ng tao, lahat, buong mundo, espiritu yan. Babalik sa Diyos siya kasi siya ang may-ari. Ang tanong, yung kaluluwa, nasaan pupunta? Kaya meron tayong kaluluwa. Body, spirit, soul. Tatlo ang composition natin. Body, mabubulok yan. Diba? Spirit, babalik sa Diyos yan. Masama ka man, nabuto ko lang, babalik sa Diyos yan. Yung spirit ko yan, mga tao. Paano ang tanong doon, yung kaluluwa? May masama ka, kaluluwa mo, mapapahamak. Diba? Mapapahamak yun. Kasi ang kaluluwa, parang tao, parang ikaw rin yan, harap ka sa Diyos. Susunogin ka pagka ikaw makasalanan ka. Kaya nagkaroon ng cross. Dahil ang kaluluwa natin, once na tumanggap kay Jesus, papunta na yun sa kanyang kingdom. So, I hope na naunawaan natin yan. No? Ang espiritu, masama ka man, mabuti ka man, sabi ng Bible, makabalik sa Diyos yan. Yung espiritu niya. Kaya nagbigay ng buhay. Yung hininga natin, espiritu ng buhay yan. Bakit Adan, binigyan si Jesus ng Diyos yung espiritu ng buhay. Yun yung spirit. Yung tanong, yung kaluluwa. Saan pupunta yan? Kaya tayo dapat kilalanin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yung kaluluwa natin. So, to God be the glory. I hope na yung purpose ng Diyos, maintindihan natin bakit tayo naligtas. Diba? Paalam natin sa mga tao, paalam natin sa iba yung katotohanan para makalaya sila sa katotohanan. So, alam na natin yan, diba? Mapapahamak sila, kaluluwa nila. So, to God be the glory. Tayo po ay tumayo. Mawag po sa Panginoon, bago tayo manalangin. Muli, the glory. Yes, Lord. And the honor, Lord, we lift our hands to worship as we bless your holy name. This is the glory to you. And the honor, Lord, we lift our hands to worship as we bless your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There